Kahit sa bangketa, may mga nabibili na ngayong charger ng cellphone at iba pang gadgets. Pero ligtas kaya ang mga ito? Sa Australia, isang Pilipina ang namatay matapos makuryente dahil sa depektibong cellphone charger. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, kadalasan sunog lang yung ating naririnig na resulta ng isang electrical equipment malfunction. Pero sa Australia nga ay hinihinalang na kuryente ang isang Pinay mula mismo sa pinagsususpetsahang mumurahing cellphone charger. Bagamat hindi pa talaga natutukoy ang sanhin ng kanyang pagkakakuryente, iba yung pag-iingat daw talaga ang dapat gawin ng mga gumagamit ng mga murang electrical equipments. Hindi na nagulat ang electronics technician na aming nakausap sa balitang pagkamatay ng isang Pinay mula sa Australia matapos makuryente. Ang tinitinang pinagmulan ng aksidente, ang posibleng paggamit daw niya ng depektibong cellphone charger. Ayon sa Department of Fair Trading ng Australia, nagcha-charge ang Pilipina ng cellphone gamit ang USB charger sa isang wall socket. At sa parehong socket din naka-charge ang laptop kung saan naman nakakabit ang kanyang headphones. Posible umanong dumaloy ang kuryente mula sa charger patungong headset na naging dahilan ng pagkamatay nito. Ayon sa technician, marami nga sa mga pinapayo sa kanya ay mga sirang cellphone charger. Nagpapagawa sa amin, karamihan nasusunog. Pero yung pinapagawa nila, yung mga mumurahin lang, yun lang karaniwang ano. So yun naayos niyo pa yun? Sunog. Pag may parts po. Ito ang karaniwang nasa loob ng isang ordinaryong cellphone charger. Kung makikita ay napakakomplikado ng circuitry sa loob ng charger na ito. Pero ang diferensya sa isang mumurahin at sa isang original at mamahaling cellphone charger ay yung primary wire na ito. Ito yon. Napakanipis ng primary wire sa mumurahing cellphone charger na ito. Kung tutusin ay dapat ganito raw kakapal yung primary wire na kumukonekta mula dito sa plug na pumapasok sa household plugs at dito sa primary circuit ng board na ito para naman hindi matunaw kapag ito ay nag-init. Pero ito nga, napakanipis ng primary wire sa mumurahing charger na ito. Binisita namin ang sikat na raon sa Quiapo kung saan nagkalat ang mga mumurahing replacement cellphone chargers. Marami rito, walang mga ICC stickers. Pero ayon sa mga tinderong aming nakausap, wala pa namang nadidisgrasya sa kanilang mga customer. Katunayan, kahit mura, may warranty naman daw ang kanilang mga itinitinda. Pag malalayo yung mga customer, binibigyan namin 1-month warranty. May mga nagbabalik ba? Meron naman, hindi talaga natin may iwasan isa. Pero aminado si Jason, lagi nilang bilin sa kanilang mga customer, huwag gamitin ang magdamagan ng cellphone charger na kanilang ibinibenta dahil umiinit talaga ang mga ito. Bilin naman ng DTI, huwag na lang tangkilikin ng mga peke o mumurahing cellphone chargers. Di bali ng mas mahal, tiyak naman daw ang kalidad ng mga produktong dumaan sa kanilang mga pagsusuri. Ang sagot dyan, hanapin lamang yung may PS at ICC mark, no? At meron ka ng seguridad na dumaan sa pagsusuri yung produkto na nabili natin, whether local or imported. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isa sa 5 sunog ay dahil sa electrical appliance. Kung hindi man pagmulan ng sunog ang isang depektibong electrical equipment, tulad ng nangyari sa Australia, takaw kuryente ang paggamit sa mga ito. Hindi siya compatible, meaning to say dahil replacement, no? So pwede siyang magkaroon ng short circuit or overcharge. Ang tao kasi is good conductor, no? Kasi meron tayong fluid at merong dumadaloy sa katawan natin na tubig at dugo, no? So may mga electrolytes. Jessica, kung tutuusin yung nangyari sa Australia kung saan nakuryente nga yung ating kababayan, pwede umanong ituring na isang freak accident dahil kung tutuusin, hindi sapat yung lakas na kuryente na lumalabas sa isang cellphone charger para makapatay ng tao. Pero kung nahawakan niya yung primary wire na nakakabit sa mismong plug na nakonektado sa household socket, posible ang electrocution dahil 110 to 220 volts ang lakas nito. Gayunpaman, ay payo nga ng electronic technician natin nakausap at maging ng DTI, mag-ingat talaga sa mga mamurahing charger dahil nga sa inferior parts na mga ginagamit dito, Jessica. Rafi, ulitin nga natin para yung mga kababayan natin maalala nila itong kasong ito. Yung Pilipinas sa Australia, naka-headset, tama ba? Tapos Yun yung dun sa investigation na Jessica ng Australian authorities ay naka-headset daw ito, nakapatong yung laptop sa kanyang legs at nakasakabit naman yung charger dun sa wall socket
na hawak din niya, supposedly yung telepono. At nung nangyari daw yun, nakita nilang sunog dun sa katawan ng biktima, ay sunog yung kanyang legs at sunog yung kanyang bandang tenga. So pinagsususpetsahan talaga nila na posibleng nanggaling nga daw dun sa wall socket mismo yung kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan na kanyang ikinamatay, Jessica. So kasi ang dami niyang gadget na ginagamit at that time, no? Meron siyang headset, meron siyang laptop, meron pa siyang cellphone na nakasaksak. Yes, Jessica, ang isa sa mga ipinapayo talaga ng mga electricians, kapag ikay gumagamit ng isang electrical equipment, ay huwag mo ito ikakabit sa iyong katawan. For example, kapag nakasaksak yung cellphone charger sa wall socket, ay huwag mo nang isaksak sa yung headphone set sa yung tenga dahil kumbaga meron ng direct line yung kuryente mula sa wall socket papunta sa yung katawan at nabanggit nga nung BFP na talaga napakagandang conductor ng electricity yung ating katawan dahil 70+% ng ating katawan ay gawa sa tubig. So Ulitin lang talagang- natin yun, Rafi, kasi ako rin, ginagawa ko yun madalas eh. Habang nakasaksak yung aking cellphone, tapos may tumawag o may kailangan akong tawagan, ginagamit ko siya kahit siya nakasaksak. Yes, Delikado Jessica, yun. delikado yun. Kung mapapansin mo, Jessica, pag ginagawa mo yan, parang kapag, for example, itong cellphone na to at nakasaksak, kapag nilapit mo sa tenga mo, parang merong tingling sensation. Isa ng senyales na yan, Jessica, na may electrical charge na dumadaloy between the phone at yung katawan mo, yung tingling sensation na yun. So, yan yung delikado kapag nagkaroon ng electrical surge bigla-bigla, hindi natin alam kung magkaroon ng freak accident, ay biglang yung kuryente mula sa wall socket ay didiretso sa'yo. Delikado yan, Jessica, dahil karamihan naman sa mga electronic equipments at yung mga chargers na yan ay merong automatic shut-off, kumbaga yung circuitry niyan ay hindi kaagad-agad dumadalo yung 110 to 220 volts dun sa telepono. Karaniwan niya 6 volts lamang yung lumalabas sa charger na yun. Pero yun nga, nagkakaroon ng aksidente at tumutuloy yung mismong 110 volts sa katawan ng tao. Yun ang delikado, Jessica. At mas lalong delikado pagka yung gamit natin ay yung charger na binili lang sa kung saan, hindi yung original. Pero gayon pa man, 'di ba? Para na lang mas blanket yung warning natin. Huwag gamitin ang cellphone habang ito'y nakasaksak, 'di ba? O habang Yes, ikaw ay Jessica. nagcha-charge, huwag nyo pong gagamitin, 'di ba? Wag gagamitin. At kapag nag-overnight charging naman tayo, hindi yan maiwasan, Jessica, dahil lalo na sa ating mga journalist, pag uwi natin sa bahay bago matulog, ay china-charge natin, kaugalian na natin yan. Tiyakin lang natin, Jessica, na clear yung socket sa mga anumang combustible materials. For example, yung bang wall socket mo ay may naharangang kurtina o kaya may malapit na papel dun sa wall socket na yon. Tanggalin lahat yon, Jessica, para kung magkaroon man ng aksidente at nasunog o kaya nag-overheat yung ating charger, yun lamang wall socket yung maapektuhan at walang combustible materials na pwede maapektuhan para makaiwas sa sunog, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.